Buhay po ang pinag-uusapan natin dito. 100 plus ang nawala. Mabuti sana kung nagdulas lamang na bungi, na pilay, na matay, hindi na po babalik yung mga yon. 100 plus na tao died, perished, na wala man lang kung ano-anong, walang katurya-turyang pagkamatay, natabunan sila dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Yes. Alam nyo, walang laman yung kulungan namin sa baba. Maglalagay ako ng tao ngayong araw na ito for contempt for lying in this committee. My goodness, Mayor. Do not force us to send you to the detention facility. Unless kung may dala ka na ng mga damit, toothbrush, katwalya, pwede na. Malinis naman yung kwarto namin, may aircon din, papakainin ka namin dito, may may security guard ka pa. Mr. Chairman, alam niyo ho na yung barangay ninyo is a no-build zone, right? Because that was stated by the MGB, right? Alam niyo ho yun na no-build zone yung barangay ninyo. Is that correct? Narinig ko lang po yun, pero wala akong hinahawakan na dokumento. Narinig mo. So, hindi ho ninyo nagkaroon na po ng mga landslide sa lugar ho ninyo at sa mga kalapit na barangay, hindi pa rin ho kayo nagtataka bakit may landslide? Hindi pa rin ho kayo gumawa ng mga precautionary measures? Hindi ho kayo nagtanong sa munisipyo? Kasi sabi po ng MGB, nabigyan nila every year, binibigyan nila ng report ang munisipyo. Hindi ho kayo binigyan ng munisipyo, Chairman? Mr. Chair, 2009 po hanggang 2013, hindi pa ako yung ang naglilingkod bilang punong barangay. And then, pag-assume ko ng office po ng 2013, wala pa akong hinahawakan na dokumento doon ng no-build zone. Rinig-rinig lang. Nang dumating yung 2017, doon pa ako nakahawak ng dokumento na no-build zone. In short, Chairman, Mr. Chair, merong kayong alam na no-build zone yung iyong barangay. Tama po ba, Mr. Chair? Tama yun po, Mr. Chair, pero wala akong hinahawakan na papel at saka yung mga... Pero, hindi, Mr. Chair, sinabi ho ninyo na 2017, alam nyo na ho na no-build zone yung lugar ninyo. Paano nyo nalaman na no-build zone yon? Kasi yun na ang... ano na kami yun ng Mr. Chair na paralan para reopen for temporary. At doon na nakita ko yung dokumento po. Anong dokumento yung nakita mo, Mr. Chair? Anong dokumento yung nakita mo na no-build zone? Yung bigay ng MGB po na 2008 po, 2008 pa. 2008 pa. Okay. So ang tanong ko, balikan ko, dahil sinabi mo kanina, hindi mo alam, etc., na no-build zone yon. Ngayon, sinasabi mo na no-build zone. So alam mo na no-build zone, bakit pinayagan mo na tumayo ng mga istruktura doon sa lugar na yon, Mr. Chair? Mr. Chair, yung existing na po ng mga bahay doon, noong 2008 pa yun na mga bahay. Andun na yun na hindi nasalanta, hindi nasali sa nasalanta. Okay. Mr. Chair, hindi ka ba nagtaktaka kung bakit may mga bahay doon? Hindi ka ba nagtanong sa munisipyo bakit may bahay po rito? Mr. Chair, At na-inform nyo ho ba, Mr. Chair, yung mga tao na delikado itong kinalalagyan ng bahay ninyo, Mr. Chair? Mr. Chair, nung inuulit ko po, 2009 po, dahan-dahan nang bumalik na ang mga tao na hindi pa ako naglilingkod bilang isang punong barangay. Nang nag-assume ako ng 2013 po, marami na pong tao doon at may mga bahay-bahay na rin. Okay, Mr. Chair, I will direct my question out to MGB. MGB, kailan ho ninyo binigay yung no-build zone na warning sa barangay, sa local government? In 2008, Mr. Chair. 2008, okay. Where's the mayor of Mako? Your Honor. Kayo ho yung mayor. Yes. Ano ho nangyari na meron pala 2008 pa na sinasabi no build zone? Bakit to pinayagan na magpatayo ng bahay doon sa lugar na yon, Mr. Chair?
Your Honor, hindi ko pinayagan. In fact, by virtue of the findings and observation, then may recommendation na kailangan i-relocate yung mga tao doon sa highly susceptible sa mass movement. Nagpasa agad tayo ng resolution for the immediate relocation ng mga tao sa considered as permanent relocation site doon sa isang barangay, sa barangay Kinuban. That was Mayor, can you 2000 speak louder? Meron akong problema. Ako, personal, meron akong problema sa pandinig. Pasensya na. Pero mata pa ako. 2009 may pinasa kami na resolution by virtue of that yung recommendation ng MGB, yung geohazard assessment nila. So 2009 Your Honor. Mr. Chair, 2009, meron kayong resolusyon na no-build zone. Bakit may mga bahay na nagsisitayuan doon, Mr. Chair? Actually, nilipat namin and then meron din I think during sa remaining term ko as municipal mayor, that barangay, specifically yung Zone 1, naging ghost area yan, ghost barangay. No, Mr. Chair. Malinaw ho ang tanong ko sa iyo, Mayor, bakit natayuan pa ng bahay yung lugar na yan na no-build zone? 2009 pa pala, sinasabi ng MGB na no-build zone yan. Bakit may bahay? Hindi po magtatayo ng bahay doon, Mr. Chair, kung hindi mo binigyan ng mga building permit, ng mga bahay, ng mga eskwelahan, ng mga kung ano-ano pa, barangay hall, kung wala kayong binigyan ng building permit. Are you telling me, Mr. Chair, you did not issue a building permit, Mr. Chair? Yes, Your Honor, wala akong binigyan dyan building permit. Wala kang binigyan na building permit, Mr. Yes, Chair. yes. Pero hindi mo na monitor na nagtatayuan na ng bahay sa lugar na yon? Wala kang report, wala kang tao, hindi nagre-report ng barangay captain mo na Mayor, may nagtatayo po ng bahay dito sa no-build zone. Actually, kasama na yan sa kuan Your Honor, yung sa pre-disaster management. Kaya nga, Permission. Mr. Chair, wala kayong ginawa ni Mayor, ni Chairman, ng office mo na may mga bahay na nagsisitayuan doon despite the fact na may sabi na ang MGB na bawal magtayo and hinayaan lang ninyo, hinayaan ng office mo, hinayaan ni Barangay Chairman. Your Honor, may marching order ako niyan. We have to strictly comply and follow the recommendation na no-build zone yung Meron ho ba, Mr. Chair, kayong ebidensya na may binigay kayo na instruction, communication sa barangay chairman dahil magiging responsibilidad ng chairman yon o ng inyong office of the engineering department, Mr. Chair? As far as I could recall, Your Honor, may mga series of issuances din ako by virtue of the geohazard assessment ng MGB. Mr. Chair, can you submit that issuances? Is that written or is that just verbal issuances? Black and white na, Your Honor. Can you submit that in this committee? We want to see that as of now, issuances that you're talking about, Mr. Chair. As of now, Your Honor, tanungin ko muna kung itong mga kasama ko with regards to that dahil kailangan pa-retrieve ko, sorry. Pero- Mayor, pasensya ka na. Pangalawang committee hearing po natin ito. Ito pong mga tanong sa iyo is pabalik-balik. Nung last po na nag-committee hearing tayo, tinanong din ho ito, hindi lang ho ni Congressman Erwin Tulfo, pati na rin itong representation, marami din po kami nagtanong. So dapat naidala nyo na po, kasi yun lang pong pandepensa ninyo eh. Lahat po nagsasalita dito, always po sa local government. Sana dinala ninyo. Your Honor, actually, andito man yung mga, nabigay ko na nga yung last congressional inquiry natin, Your Honor. Yeah, with the indulgence of Congressman Tulfo, we are indeed in receipt of resolution that the Sangguniang Panlalawigan adopted, but this is pertaining to the reopening of the elementary school in Zone 1, which is actually declared as a
geohazard. Ang tanong po ni Congressman Erwin Tulfo sa inyo ay pagdating po doon sa mga building of residence doon sa area na iyon. Kasi ang tanong po kanina kay Barangay Chairman ni Congressman Erwin is, bakit mo hinayaan? Ang sabi po ni Barangay Chairman, wala po akong nakikitang notice from NGB, wala po akong nakikitang off limits, naririnig-rinig ko lang. So binalikan po kayo ni Congressman Erwin Tulfo. At ang sabi po ninyo ay meron po kayong issuances ng mga notice na no, ano yan, off limits yan, no building zones. Kaya nga po, request namin, ano po yung mga issuance na yan? Meron po kayong papel. Your Honor, I believe yung mga issuances is dahil kung ano yung ma-receive ko from the MGB as municipal mayor, i-furnish ko agad sa 37 barangays ng municipality of Mako. Mr. Chair, so are you telling me na binigyan mo siya si barangay captain ng Masara ng issuances ng notice na no build zone? Nakatanggap siya. That's my assumption, Your Wag mo sabihin assumption. Either binigay mo o hindi mo binigay. Ano ba talaga? Binigay mo o hindi mo binigay? Binigay ko, Your Honor, sa Okay, sandali lang Mr. Chair. If you would allow me, I will ask this barangay captain. May nagsisinungaling dito eh. Yes. Alam nyo, walang laman yung kulungan namin sa baba. Maglalagay ako ng tao ngayong araw na ito for contempt for lying in this committee. Now, you tell me, barangay chairman, binigyan ka ba o hindi ng notice nitong mayor, Mr. Chair? Bago ho kayo with indulgence of Erwin Tulfo, I would like to remind our resource persons, you have taken your oath. And your testimony here could be treated as your affidavit. And those who are to be found lying can be cited in contempt. Kasi perjury po yan. So tama po yung sinabi. Just, I want to, please make sure that your recollection is correct. Otherwise, may contempt power po ang committing ito. Ayaw ho natin magpadala ng tao doon sa detention. So, Barangay Captain, please respond to Congressman Tulfo. Mr. Chair, sa totoo lang po, wala pa talaga akong natanggap. Wala kang natanggap Galing po kay Mayor. na kay mayor na issuances. Yes po. Sigurado ka. Yes po, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Mayor, Mr. Chair, wala raw natanggap si barangay chairman mo ng issuances sa sinasabi mo. Mayor, nung unang hearing pa lang, hindi ka puro hindi sigurado. Ngayon, hindi pa rin sigurado. Pangalawang hearing na natin. Now you tell me, may binigay ka ba o hindi? Huwag mo sabihin nakakalimot dahil hindi ubrang kalimot. Bata ka pa naman, Mr. Chair. ang assumption ko dito, Your Honor. No, don't give me the assumption, Mr. Chair. I want a clear and concise answer because buhay po ang pinag-uusapan natin dito. 100 plus ang nawala. Mabuti sana kung nadulas lamang, nabungi, napilay, namatay, hindi na po babalik yung mga yon. 100 plus na tao died, perished, na wala man lang kung ano-anong, walang katurya-turyang pagkamatay, natabunan sila dahil sa kapabayaan ng gobyerno. Now you tell me directly, did you or did you not give a issuance an order dyan po sa barangay captain natin? Did you or did you not? Your Honor, I mean yung inherent function ng barangay at saka when I receive advisory from the FGB, so yun ang Mayor, bigyan niyo kami Tinatouch ng po sa- papeles na meron ho Yes, kayong sir. meron ho kayo. Please, Comsec, can you Sorry. confirm, can you please can you send somebody to approach the mayor and take hold of that? The pages. Oo. dapat may I receipt received them from the office. tama sa barangay. Barangay office na rin yung mga. Ano sila binasa? Your Honor, copy furnish. Yes, please continue. Yes. Your Honor, copy furnish yung all barangays ko, yung 37 barangays ko. Mr. Chair, yung barangay captain ba na yan, nung binaba mo yan, eh siya na yung barangay captain ngayon?
We don't indulge in- Iris na yun. Mayor, wait lang po ah. Yes. Screenshot ho ito eh. Sa Facebook, mga advisory to ng OCD. Yung ano nyo. We cannot accept this, Mayor. Ang kailangan ho namin ay may receipt, acknowledgement ang barangay, signed by you, maybe in a form of a resolution, maybe. May stamp na na-receive ng barangay, hindi lang ang barangay, but the secretariat. But this is, my goodness, Mayor, this is the presentation of OCD. My God. Your Honor, Wait, asan ba dito? Are you, Yung MDR personnel voluntary himself. Your Honor, if I may, pwede ba mabigyan ng panahon yung MDRRMO ko? Andito. No. Mayor, sorry ah. Kasi ilang oras na po tayo nag-uusap-usap dito. Narinig niyo nga po si Congressman Rufus kanina. It's a political will. Naisip po namin na kaya nagkakaroon ng ganitong klaseng landslide, trahedya na may namatay. Tama nga po yung sabi ni Congressman Erwin Tulfo. Ako, okay lang ho sa akin kung building lang ang nasira. Anyway, public funds yan. Pwede naman yan ponduhan ulit. Pero paano ponduhan yung namatay na? Kaya nga po, sabi namin, at the very least, Mayor, may negligence sa part nyo. You prove us wrong. This is your opportunity to prove us wrong. Now, I ask you if you can provide us the copy of your issuances. You gave me a presentation of NDR OCD. My goodness, Mayor. Niloloko mo ba kami, Mayor? Sorry, hindi ako pero my goodness, how? Yun ang presentation ng OCD eh. Congressman Tulfo, what is your pleasure? Mr. Chair, sa tingin ko, nagsisinungaling ito si Mayor. You know, Mayor, ginagawa mo kami mga bata, ito mga mambabatas dito, pag pinagsama-sama yung aming mga kaalaman, Sir, halata nagsisinungaling ka at niloloko mo itong komite na ito. Do not force us to send you to the detention facility. Unless kung may dala ka na ng mga damit, toothbrush, katwalya, pwede na. Malinis naman yung kwarto namin, may aircon din, papakainin ka namin dito, may may security guard ka pa. So you tell us, wag mong sabihin na nagbigay, this is unacceptable. Tama po sinabi ng chairman ho namin, yung sinasabi mong issuances, Facebook, nasa probinsya ho kayo, karamihan ng tao, walang mga Facebook, walang mga internet, walang mga kuryente. Paano kung hindi nagbabasa ng Facebook? Paano kung walang Facebook yung tao na yon? Tapos you rely, tapos sa kuan pala yun, sa OCD, nanggaling, hindi sa'yo. Then sasabihin mo may resolution ka. Where the hell is the resolution? Nasaan? You cannot provide a resolution, right? Kasi wala. Wag mo akong sabihan, wag mo kaming sabihan na gumawa ka ng resolution, board resolution. Dahil wala kang ginawang resolution. Sabihin mo na lang na wala po akong ginawa. Mas gusto ko pang marinig, pinabayaan ko pong magtayo ng bahay doon. Wala ka ng lusot kahit saan ka pumunta, huli ka eh. Sasabihin mo resolution? Facebook is not a resolution, for heaven's sake. Hindi resolution yan. Bisa OCD yun eh. Announcement nila yun sa Facebook nila. Paano sabihin nyo na resolution mo? Dahil pag sinabi mo yun na resolution mo, idediretso na kita. Sasabihin ko sa Sergeant at Arms namin, ikulong ka na sa baba. Do not lie. Huli ka. Huli ka, Balbon, sa ginagawa mo kalukuhan. You lied. You're under oath and you lied. Mr. Chair, I leave that to you. Yes,